Ngayon, aking kapatid na si Bro Mustang. Sa mga kapatid namin na Ramgan. Hindi nga, papunta kami rito sa kasakaya ko sa Ipano. Maaga. Alas 4 din dyan yung bike. Natulog ako kagabi sa mga alas 2 na. Kahit maraming trabaho. Nagdasal ako. Nag-isip ako. Sabi ko, ang pinaka-importante na tanong nating lahat. Bakit? Bakit tayo nandito? Tayo mga Ramgan. Kanina, isip ako ng isip. Ngayon, hindi ko sa inyo sasabihin kung bakit. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Ito ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Hindi lang ito tungkol sa Ram at Guardians. Ito pa yung isa. Nasa gitna. Hindi nila alam, mag-presidente sila ng Pilipinas. Mga kasama namin sa Ram at Guardian. Kaya tayo nandito, hindi para sa sarili natin, hindi para sa mga anak natin, mga apo. Yung susunod na henerasyon ng mga leader at mamamayan natin, mga disiplinado, maganda ang ugali, good manners, right conduct, para matulungan natin yung ating mga pamilya, yung ating sarili, yung ating barangay. Ito sa gano'n, para matulungan natin. Bigat. Sama-sama. Kaya natin nakita sa inyo para maintindihan natin kung ano ang napagalingan na pinaglaban ng Ram at Guardian. Kung tama ang ginagawa ng gobyerno ng mga kasama natin, tutulong tayo. Kung hindi tama, hindi nasiservisyohan ng taong bayan. Hindi namin sinaawalan. Tutulungan natin. Ginamita na natin kung ano ang kayang gawin ng Ram at Guardian para sa bayan. Kaya sabi kanina, Nanay Mongbe, if we hold on together, importante ito. Hindi pwedeng pa isa-isa, iba-ibang grupo, iba-ibang pakso. Pag sinabi ng together, kailangan magkakasama tayo. Hindi madali maging Ram at Guardian. Mahirap. Sakripisyo. Ang bunahan na tayo sa pawis, sa dugo, sa lupa. Una na,
kinabukasan ng future. Dito po na binuhat ko kanina. Ang mga anak natin. Alam mo yung Pilipinas, ha? Nasabi ko sa'yo, marami tayong problema. Pero kung nanonood kayo ng news, mas marami ang problema ng ibang bansa. Yung talaga, yung hospital, hindi lumuwa. Walang pakialam kung bata, matanda, masaktan, mamatay. Marami tayong problema, pero majority pa rin tayo. Pwede maminsan-minsan na kulang sa pagkain. Walang pambili ng gamot. Nagugutom. Walang bahay na sarili. Hindi niya padala yung mga bata sa eskwelahan. Kulang yung pag-vision. Pero mga kasama, kailangan magsakripisyo tayo ngayon para mas kulang tayo dito. Yan ang mission natin bilang mga friends. Kanina galing ako sa isang okasyon. Nakausap ko naman yung mga alumni na mga Don Bosco doon sa Malaysia. Sabi ko sa kanila, ako tinatanong minsan, Colonel, Sekretary, Senador, kahit nawala na kami sa pwesto ngayon, ano ba ang gusto mong gawin sa buhay na? Dahil 50 years na, ako nagsiservisyo sa ating bayan. Kasama, sina Robusta, kasama din marami sa inyo dito, yung mga kaibigan ko. Ano ba ang gusto natin gawin? Sabi ko, ako talaga gusto ko na mauwi. Umuwi sa bahay ba? Nagtatamawin na ako, nakatapos na sa awan ng Diyos. Yung mga anak ko sa istorya, ay kanya-kanyang pamilya. Pero paano tayo umuwi kung meron pa rin naliiwan na nahihirapan? Sabi ko sa kanila, my family is the Filipino people. My country is my home. Hindi ako pwede umuwi. Hindi tayo pwede umuwi hanggang may naiiwan na nahihirapan. Kailangan magkakasama tayong buminawat. Kailangan magkakasama tayong magsakripisyo. Kailangan magkakasama tayo na hindi na kailangan lumaban para maganda ang kinabukasan ng ating mga anak. Yun ang mission natin bilang ramat kaya. Kaya bilang pag-ulit ang mensahe ko sa inyo. Nga pala sabi nila na yung kanina, malaking bagay ang punta ko dito. Hindi ko naman pwede puntahan lahat dahil magbiyahe ka malayo, sa norte, sa south, sa Mindanao, sa Visayas. Pero kailangan dito kahit na hindi tayo magkita-kita, alam niyo kung ano ang gusto natin. Maraming news ngayon sa West Philippine Sea. Diba? Diyan daw yung China. Sa ibang lugar, ang gulo. Huwag kayo magalala. Hindi ako nag-aalala. Hindi ako natatakot. Bakit? Tinatanong ako. Kung yung Pilipinas pa, meron pa kayong army na pangharap kung sakaling lusukin tayo ng ibang bansa. Ang sabi ko, Pilipinas na lang army. Bakit? Yung Pilipinas, isang army. Lahat tayo. Hindi pa sila natulog sa ibang bansa, sa Afghanistan, sa Ukraine, sa Vietnam, na pag-disidido yung mamamayan, yung tao. Naku! Kung sabihin, marami kang kinuplano, marami kang target. Yung pumasok sila dito, tingnan natin. Subukan nila. Sinubukan tayo ng Kastila. Sinubukan tayo ng Amerikano. Sinubukan tayo ng Hapon.
Diba? Nandito pa rin tayo ngayon. Buo pa rin tayo. Buhay pa tayo. At meron tayong sariling bansa. At isang watawan. So, mga kasama ko, mga minamahal ko, mga kapatid, mga bro at sis, salamat tayo. Okay lang, minsan, serious, ang taasan ng boses, diba? Pero importante, pag ang nakatala, kung binabukasan ng ating mga anak, kailangan magkakasama tayo, united tayo. Kaya sa pagkakataon nito, isa lang ang iilan ko sa inyo na request, na dasal, na pakiusap. Let us continue to dream hard. Mangarap tayo, manahimik tayo. Pero huwag tayo tigilon. Let us dream hard. Let us pray hard. Magdasal tayo. Patulungan tayo ng Diyos ng Panginoon. Para hindi naman nakakahiya sa Panginoon, kay God, kay Lord. Let us continue to work hard. Yung mga kasama mga Diyos, mga kagarga. Isa lang ang dito. Together. Together. Magkakasama, nagtutulungan, nagmamahalan. Hindi natin pumilikitan yung wala sa akin. Diba? Kung wala ng pagmamahalan sa pamilya, kung wala ng pagtutulungan sa barangay, sa komunidad, kung walang kaayusan sa ating bansa, kung hindi magkakasama ng ulan, at kung walang seguridad sa karagatan natin, walang kahulugan sa buhay natin. So again, pakiusap ko, dasal ko, mga kasama, mga bro, sis, nang-alam sa ating mga anak, talagang yan ang yaman natin. Let us together, magkakasama, nagtutulungan, continue to dream hard, to pray hard, and to work hard for peace, for unity, for the future of our children. Our dreams are never die. Maraming salamat sa pagkakas. Maraming salamat, Senator Pedro Pinasa. Yes, we were all together. Kaya